Ang punong ito sa gitna ng syudad, hindi lang lilim para sa mga dumaraan. Nagsisilbi ring kanlungan ng walang matutuluyan. Ano ang kwento sa treehouse na ito? At bakit dito piniling manirahan ng isang alias Tarzan? Bahay kong marami. Dito na ako natutulog. Dito ako makain. Dito ako naliligo. Ang mag-asawa namang ito, imbis na pananabik, takot at pangamba ang nararamdaman nila sa nalalapit na pagsilang ng kanilang unang anak. Ang dahilan, wala silang bahay na masisilungan. Sila ang mga walang tahanan. Iba't iba man ang karanasan, may pagkakahawig ang kanilang kwento. Lumuwas sila mula sa probinsya para makipagsapalaran sa Maynila. Pero pawang bigo ang kanilang kapalaran. Paano nga ba sila matutulungan? Ang lubong. Tagpi. Sana matulungan niyo rin. Ang malaking puno ito sa unang tingin. Pero kung titingalain at titingnang mabuti ang itaas, makikita ang isang maliit na barong-barong na nakakapit sa sanga ng puno. Ang may-ari ng treehouse in the city na ito, si Mang Joel Kapinig, alias Tarzan, 51 years old. Pahingahan ko lang dahil yan. Mababa pa lang yan. Dito lang yan. Sahig lang yan. Wala bang dingding. Walang bubong. Bumagyo. Nilagyan ko na ng dingding. Magka-dingding. Pinatatanggalan mo ng mga gawad, ng mga chairman. Nilipat ko naman. Pang-apat na lipat na yan. Isinama kami ni Mang Joel sa pag-akyat sa kanyang munting treehouse. Ito ang bahay ko. Mataas. Ang mga sanga ng puno at mga lubid ang nagsisilbing pundasyon ng kanyang silungan. Dito ako nakatira. Ito nga yung tulugan. Yan, dito rin ako naglalaba. May tali rin ako para pang-akyat ng tubig. Dito na naliligo. Halos lahat. Kwento ni Mang Joel, may mga pagkakataon na nahulog na siya rito. Bali dito. Ito. Lahat ng mga, ito ang tutubuhan nila eh. Hindi na pumayag eh. Bukod sa wala pang gastos, mahirap lalo yung gano'n kasi hindi ka makagalaw. Nalilisan na nga lang kasi ako. Wala parang, kahit yung bahay naman, wala rin silbi. Isa ka naman. Wala naman akong ginagawa, itong libangan ko. Patutunin ko ito radyo to. Alam mo na akong libangan sa gabi. Dito na lang umiigot ang mundo ko. Akyat baba. May trabaho. Kaba na ako. Ayun. Nagbuhay pa ako. Pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ni Mang Joel. Ang kinikita sa pamamasada, pambili ng pagkain at pambayad niya ng boundary sa may-ari ng tricycle. Paano nga ba siya nakarating sa Maynila? Tubong Batangas si Mang Joel. 14 anyos pa lang daw siya nang makipagsapalaran dito sa Maynila. May nagtatrabaho pa lang ako. Binatili pa lang ako. Babalik-balik lang ako Maynila, Batangas. Pag sawa na ako sa Batangas, balik naman ako dito sa Maynila. Apply ulit ng trabaho. Dati nakikitira sa kanyang tsuhin sa Tondo si Mang Joel. Pero nang mamatay ang tsuhin, kinailangan niyang umalis doon at napilitang mamuhay mag-isa. Sa kabila ng hirap, mas gugustuhin pa rin daw niyang mamuhay sa Maynila. Parang Maynila na rin kasi probinsya, ganun din eh, pares din eh. Parang dito na lang yun. Pipili mo dito. Dito na, kung saan, paalisin dito. Lipat mo ng ibang tabi, kung saan makapwestong tabi. Parang ganun na lang. Sa ilalim ng puno kung saan nakakapit ang treehouse si Mang Joel, may ilang homeless individual din ang namamalagi.
Ang karton na ito ang nagsisilbing higaan ni Melissa Trinidad, 48 years old, at 7 taon nang nasa Maynila. Galing naman siyang Samar. Dati po talaga nasa probinsya namin sa May Samar. Ngayon may nagalok po sa akin ng trabaho. Pwede daw po ako magtrabaho rito. Mga tulong. Siyempre mahirap po yung buhay namin sa Bisaya. Nag-ano lang po kami, nagsaka lang po. Ayun po, sumama po ako. Nagpakasakali. Ang problema, ang inaasahang trabaho na pagiging kasambahay, hindi pala totoo. Kaya nauwi siya sa pangangalakal ng basura. Sumama na rin po ako mga lakal sa kanila kasi nakikita ko, isa kumikita sila 300, pantawid gutom, ayun lang. Pag gutom po, natutulog na lang po. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, nasa 12,000 na pamilya ang nakatira sa kalsada sa Metro Manila. Kabilang sa numerong yan, ang mag-asawang sina Verhil at Noraima. Galing naman sila sa Basilan sa Mindanao. Pero bago makarating dito, anong naiisip mo? Sabi ko, i-testing ko man ako maganda ng Manila o hindi. O hindi ba tayo magugutom ng Manila o walang masyadong pera sa bulsa. O makakain tayo maayos ng Manila. Ang problema, nagbawas ng mga construction worker ang pinasukang kumpanya ni Verhil at isa siya sa natanggal. 4 na buwan na siyang walang trabaho at walang kita. Anong pinakamahirap na naranasan mo sa buhay sa kalsada? Mahirap talaga sila. Ang kinakatakot ng mag-asawa, kabuuan na ng panganganak ni Noraima, pero wala pa rin silang maayos na matutuluyan. Nitong Miyerkules, sinamahan namin ang mag-asawa sa DSWD para magtanong kung kwalipikado sila sa Balik Probinsya Program. Ang Balik Probinsya Program ay naglalayong magpauwi sa mga kababayan nating gustong bumalik sa kanilang probinsya. Pagdating sa DSWD, pinayagan munang manatili sa shelter ang mag-asawa. Kahit gustong-gusto na makauwi ng kanilang probinsya sa Basilan ng mag-asawa, hindi muna ito mangyayari. Dahil maselan ngayon ang kondisyon ni Mrs. Malapit na ang kanyang kabuhanan. Kaya ang mangyayari, dito muna sa shelter ng DSWD sa Mandaluyong sila mananatili hanggang siya'y manganak. Malalim ang ugat kung bakit pinipili ng ilan na makipagsapalaran at lumuwas sa mga syudad. Yung isang hinahabol talaga ng mga nasa probinsya kung bakit sila lumuluwas na Maynila, di ba? Naghahabol sila nung mataas na sahod. Dahil nga po may iba't ibang sahod sa bawat rehiyon natin. Talaga pong kung saan mas malaki yung sahod, doon nanggugustuhin ng mga tao. Kaya naka-crowded po talaga yung Metro Manila kasi nga dito may pinakamataas. Suhestyon ng kadamay, magkaroon ng national minimum wage para hindi na kailangan pumunta pa ng Maynila ang mga nasa probinsya. Kaya nga isa din po sa panawagan namin, magkaroon talaga ng national minimum wage para yung mga taga-probinsya po, hindi na nila kailangan lumuwas pa sa Metro Manila. At magkakaroon na sila ng maayos na sahod doon para masustain yung pang-araw-araw na gastusin ng bawat pamilya. Makatutulong rin daw kung papaunlarin ang mga rural areas. Ibig sabihin, ikalat sa buong bansa ang mga industriya at pati na rin mga pangunahing ahensya ng gobyerno. Sa ganitong paraan, mas darami ang trabaho at oportunidad. Inulunsad ng DSWD ang Oplan Pag-abot. Layo nito na magbigay ng intervention sa mga nakatira sa kalsada tulad ng pagbibigay ng livelihood opportunities at shelter assistance. Was trying to expand social protection, lalong-lalo na sa mga pamilya na nasa lansangan o yung families in street situation. Kasi kung meron talagang nangangailangan ng protection, palagay ko mas lalo sila dahil yung vulnerabilities nila napakataas. Libo-libo ang mga pamilyang nakatira sa kalsada sa lungsod. Marami sa kanila mula sa probinsya. Habang hindi sila nabibigyan ng maayos at sapat na oportunidad sa probinsya, patuloy ang maling akala na may magandang buhay na naghihintay sa Metro Manila. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.